Kay Jones, Denver Nuggets at Miles Turner, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kailangan na talagang ipa-drug test itong si Kay Jones, ang player ng Charlotte Hornets. Na matapos nga ang mga inasal at pinagsasabi nito sa kanyang nakaraang live. At madami nga ang nakapansin na mukha raw itong high na high. At ito na naman si Kay Jones nagsimula na namang magsalita ng mga bagay na para bang wala ito sa katinoan ng pag-iisip. Paano ba naman ay sinabi nito na kaya niya raw talunin sila LeBron James at Shaquille O'Neal? Na kung isa kang NBA fan ay mapapaisip ka talaga kung nasa tamang pag-iisip ba talaga itong si Kay Jones. Lalo at malabo naman niya talagang talunin ang dalawang players na binanggit niya. Bukod pa dyan ay sinabi din ni Kay Jones na mas magaling pa siya sa kanyang mga kakampi na sila LaMelo Ball at Brandon Miller. At ang pinakamalala pa sa mga pinagsasabi ni Kay Jones ay mas mahusay pa daw itong mid-range shooter kesa kay Michael Jordan. Na kung bata-bata pa lang siguro si Michael Jordan ay baka pinatulan niya na itong si Kay Jones para sa isang one-on-one game. Na lahat naman ng mga pinagsasabi ni Kay Jones ay malayo sa katotohanan. Na kung hindi man ito high na high sa mga ipinagbabawal na gamot. Marahil ay nagpapapansin lang ito sa media. Sa ibang balita naman mga idol. Mga fans nagkakaroon naman ng debate kung sino ba daw ang mananalo sa pagitan ng Denver Nuggets at sa national team ng Germany. Na alam naman natin mga idol na ang Denver Nuggets ang reigning NBA champion sa NBA sa ngayon. Habang ang national team naman ng Germany ang world champion sa ngayon dahil sa pagkapanalo nila sa FIBA World Cup ngayong 2023. Na meron ng mga fans ang pumanig at pumili dito sa national team ng Germany. Sinabi pa ng isang fan ng Germany na matatalo daw nila ang Denver Nuggets sa Game 5 or Game 6. Lalo at sobra daw ang chemistry ng kanilang kupunan. Pero may pumili din naman ng mga fans sa Denver Nuggets. Na may isa pa na ayaw niya na lang daw na magbigay ng komento dito. Lalo at hindi rin naman daw mangyayari ang laban na ito. Pero sa aking palagay mga idol, ay Denver Nuggets ang mananalo kung sakaling makalaban nila ang kupunan ng Germany. Ito ay dahil nasa Denver Nuggets si Nikola Jokic ang best player sa buong mundo sa ngayon. At kabisado na rin ito ang mga rules ng FIBA. Na ganun nga din itong si Jamal Murray na isa ring international player. Na sila nga rin ang best player ng Denver Nuggets na familiar na masyado sa FIBA rules. Lalo at solid din ang chemistry nilang dalawa ni Nikola Jokic at sa iba pang player ng Denver Nuggets. Na bagamat solid din naman ang chemistry ng national team ng Germany na ilang taon na nga sila na magkakasamang maglaro sa mga international games. Ay Denver Nuggets pa rin ang mananalo panigurado kapag nagkaharap ang dalawang kupunan. Considering na nahirapan pa sila sa national team ng Serbia na kulang sa mga players dahil sa injury. At hindi rin naglaro si Nikola Jokic ang best player ng Serbia. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? At para naman sa huling pag-uusapan natin mga idol, Miles Turner nagbago ang pananaw kay LeBron James nang makaharap niya na ito sa NBA. Lalo at hindi nga iniisip ni Miles Turner na itong si LeBron ay nasa level ni Kobe Bryant. Hanggang sa makaharap na nga ito ni Turner. Na ayon pa nga dito sa isang podcast, tinatawag nga ng mga fans si LeBron ng King James dahil may rason. Na hindi naman daw siya hater ni LeBron na isa nga daw itong cool pero hindi nga daw siya si Kobe. Hanggang sa makalaro na daw ito ni Miles Turner. Na dito nga ay napasabi na lang daw si Turner na si LeBron daw ang pinakamatalinong kalaban na nakalaro niya. Lalo at nakikita daw ni LeBron ang mga bagay-bagay bago pa itong mangyari. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Miles Turner patungkol kay LeBron. Nauna nga nitong nakalaban si LeBron ay noong 2015-2016 season. Na dito na nga nagbago ang lahat lalo na nang nakalaban ito ni Turner sa playoffs noong 2018. Ito nga ay sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Indiana Pacers na umabot pa ito ng Game 7. Pero sa huli ay ang kupunan pa rin ni LeBron ang nanalo at nag-advance ng second round ng playoffs. Na sa lahat nga ng paghaharap nila Miles Turner at LeBron mapa regular season man yan o playoffs. Ay 26 times na nga silang nagkakaharap at 18 wins at 8 losses na ang record ni LeBron laban kay Miles Turner. Na panigurado na mas lalo pang ang hahanga itong si Turner kay LeBron next season. Dahil malapit na itong maging 39 years old at papasok na ito sa kanyang ika-21 season sa NBA. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.